Ika-24 na oras, 5:45 Nandayu. Dahan-dahang lumabas si Jacob, bilanggo 17:458 sa Block 10A habang umaalingaw-ngaw ang loudspeaker at tumutugtog ang brass band ng martsa. Umaalingasaw ang usok mula sa chimenea, kumakapit ang abo ng mga bangkay sa hangin, at amoy kamatayan ang ilong ni Jacob. Habang nakatayo siya para sa roll call sa pangunahing plaza, labis ang sakit ng mga paa ni Jacob, ngunit hindi niya ito maaaring ipakita. Ninakaw ang kanyang mga klog noong nakaraang linggo, at ang ipinalit niya na kapalit ng damit ay masyadong maliit. Kapag nakita ni Ernst ang kapo na Aleman na Hudyo at marahas na kriminal, ang nawawala niyang damit, mapapahamak si Jacob. Gustong-gusto ni Ernst ang manakit at malamang hindi na makakaligtas si Jacob sa isa pang bugbog. Mahina na siya at alam niyang tapos na siya. Kung mananatili siya sa klinika dahil sa maganang paa, ibig sabihin hindi na siya kapaki-pakinabang sa ekonomiya. May kalahati na siyang isipang gawin ang ginawa ng marami na rin. Tapusin na lang ito. Sa tabi ng electrified na bakod, pumila tahimik at wasak ang mga lalaki mula Block 10A at Block 10A. Karamihan ay Ukranyano. Naglalakad sila sa putikan kasabay ng orkestra, lumulubog ang mga bota at sapatos, umaasang hindi mawala ng isa at mapalo. Tinamaan ng pambobomba ng kaalyado kagabi ang isang storage hut, may natitirang usok pa sa hangin. 2 bilanggo ang humihila ng bangkay papunta sa kariton patungong krematoryo gamit ang mga pulsuhan at bukong-bukong. Dahil sa pambobomba, balisa at tensyonado ang mga supervisor ng SS Block. Laging naninigarilyo at halata ang epekto ng schnapps kagabi sa kanilang mga mukha. Mula nang magsimula ang pambobomba, pinag-aaralan ng mga gwardya ang mga mukha ng mga bilanggo. Para sa kahit anong bahid ng pag-asa, isang sulyap ng kalayaan, pero masyadong pagod si Jacob para umasa. Wala na siyang nararamdaman kahit ano. Ang pambobomba sa pabrika ay mas nakakatakot kaysa nagbibigay pag-asa dahil maraming nadadamay at nagiging dahilan para magmasaker pa ang SS ng mas maraming lalaki. Oras 23. Sa pabrika ng ladrilyo, hinuhugot ni Jacob ang nagbabagang mga ladrilyo mula sa pugon at inilalagay ang mga ito sa kariton. Si Victor, isang Ukrainian, ay naghila ng kariton at inihagis ang mga ladrilyo sa truck. Mabilis at walang kahirap-hirap itong ginagawa ni Victor, na parang mas matibay siya kaysa sa iba. Kinakaya niya ang mga bagay na bumabasag sa ibang lalaki. Isa siyang puwersa ng kalikasan at hindi nagkakasakit, parang iniiwasan pa siya ng mga kuto. Mahigit 1 taon na siyang nandito at mukhang kakayanin pa niya ang 1 pang taon. Akala ng bagong preso, kapag sumunod at nagtrabaho sila ng maayos, makakalampas sila pero hindi ganoon. Hindi sapat ang pagkain na binibigay ng mga Aleman para mabuhay ang 1 tao ng matagal. Ang pagsunod sa mga utos ay nangangahulugan ng kamatayan sa loob ng 6 na buwan o mas maikli pa. Kailangan mong gumawa ng sariling patakaran, magdiskarte, magnakaw o mamatay. Sa larong matira ang matibay, lumabas ang pinakamasasamang ugali ng mga Aleman. Matira ang matibay, pinaglalaban ni Victor ang mga bilanggo, hatiin at sakupin. Kaya takot lahat sa kanya. Kung kunin niya ang sapatos mo, kasalanan mo dahil di mo sinuot habang natutulog. Wala siyang awa, tuso at matibay tulad ng iba. Ikinukwento ng kanyang tattoo ang lahat, patunay ito ng mababang numero. Mas matagal na siya rito, 2 taon kay Victor, 8 buwan kay Jacob. Karamihan, hindi tumatagal. 3 oras at 22, pinalo ni Ernst ang baton sa hita niya habang tinutulak ni Victor ang mga ladrilyo palabas ng pabrika. Walang tumitingin sa kanya. Mas mabuting huwag, masama ang timpla niya, halata sa lahat. Nakasuot siya ng berdeng tatsulok, tanda ng kriminal at ng aabuso ng babae. Mahigpit na tinahi sa ilalim nito ang maliit na dilaw na guhit, simbolo ng pagiging Hudyo at kriminal. Kaya't hindi siya itinuring na tao ng mga Nazi, pero mahalaga ang naging silbi niya. Habang mas sadista siya, iniisip niyang mas pagtitiwalaan siya ng SS. Ang mga kapo, kriminal, politikal, homosekswal na may pink na tatsulok at mga lalaki. Naniniwala ang mga Nazi na hindi kayang ayusin ang isang Hudyo. Kaya para mapatunayan ang katapatan, kinailangan niyang magtrabaho ng mas mabigat. Matiyaga niyang inoobserbahan ang ibang lalaki naghihintay ng pagkakamali. Oras 21 sa kampo, pagkain lang ang nasa panaginip mo. Ang katawan ang nagtatakda ng nais ng isipan, pag-ibig, alaala, pag-asa, na ngayon nauwi na lang sa gutom. At ang mga diskarte na kailangan mong malaman para makakain ng sapat. Nakaligtas si Jacob hanggang ngayon dahil alam niya kung kailan pipila para sa sopas. Hindi una, hindi sa gitna, kundi malapit sa huli. Kapag paubos na ang kaldero at kinakaladkad ng sandok ang malapot na tira, balat ng singkamas, dulo ng karot, patatas, yung mga pirasong nagpapahaba ng buhay na di kayang hintayin ng walang tiyaga. Alam ni Jacob kung paano kumain ng tinapay na nakahilig, sinasalo ang mumo sa baba. Iyan ang buod ng pagkaligtas, mga mumo at pira-piraso. Habang naglalagay ng ladrilyo, iniisip niya ang kamiseta niya. Pwede niyang ipalit ang tinapay mamaya o magpabugbog pero baka ikamatay niya iyon. Nang tumalikod ang mga kapo,
Hinila niya si Victor at binuksan ang jacket para ipakita ang dibdib niya. Si Victor, na hindi marunong magsalita ng Aleman o kahit Polish, ay nakakaintindi. Tinuro niya ang direksyon ng mga palikuran at ang lugar ng gabi-gabing transaksyon. Ngayon, kailangang maghanap si Jacob ng ipagpapalit. Ika-20 na oras may putok ng baril sa bakuran. Napapitlag si Victor at nabitawan ang ladrilyo. Isa namang lalaki ang binaril. Baka nag-e-ensayo lang siya sa pagbaril. Habang nagkakarga ng truck, nanginginig sa gutom ang mga braso niya, pero alam niyang kaya pa rin niyang pumatay kung kailangan. Si Ernst, halimbawa, na labis niyang kinamumuhian. 2 buwan na ang nakalipas, dinala nila ang isang Hudyo mula Ukraine mula sa blok ni Victor sa poste ng paghahagupit sa tabi ng bakod. Pinanood ng mga bilanggo ang bawat sunod-sunod na hampas. Gamit ang pamalo, tinawag ng pinuno ng blok si Ernst palapit at iniabot sa kanya ang pamalong may dugo. Binugbog ni Ernst ang bilanggo hanggang mamatay. Pinanood siya ni Victor sa gilid ng mata. Iniisip niyang sakalin si Ernst at pisilin ang leeg nito hanggang mabitawan ang pamalo. Madali lang sana, pero babarilin siya o ipadadala sa quarry para mamatay. Dahan-dahan niyang binubuhat ang mga ladrilyo, hinihintay ang tamang pagkakataon. Oras 11. Tumunog ang 7 at inutusan ang mga lalaki sa paggawaan ng ladrilyo na lumabas. Mga 50 sila kasama sina Victor at Jacob. Hindi pa oras ng pagkain. Seleksyon na kaya ito? Nakita na ito ni Jacob dati. Mga lalaking hinila mula sa trabaho at pinalakad palayo. Hindi na sila bumabalik at madalas na itong nangyayari mula nang magsimulang bumagsak ang mga bomba. Ang tagapangasiwa ng paggawaan ng ladrilyo, isang voluntaryong Polako, ay lumapit at sinabi sa kanila na pumila ng tig-3. Nagmarcha sila papunta sa pangunahing gate. Sa ilalim ng tore, naging malambot at maitim na putik ang lupa dahil sa ulan. Naghihintay ang mga truck. Umakyat ang mga lalaki at nagbaba ng mga kahoy na pantakip sa riles malapit sa espesyal na compound. Ang mga kilalang very important person ay nakaupo sa labas, naninigarilyo sa ilalim ng silungan. Sila ay mga bihag na pampolitika, importanteng tao, mayayaman, sikat mula Europa at ilang Hudyo na may koneksyon. Mga pantawid sa negosasyon. Napansin ni Victor si Jacob na parang may kakaiba. Mukhang ililipat na ang mga very important person. Seryoso ito. Oras 18, pumila ang mga lalaki papasok sa kantina para sa sopas at tinapay. Lumapit kay Jacob ang batang bilanggo na si Elias, isang Polako. Si Elias ay parang hayop na kayang punitin ang damit mo o bugbugin ka hanggang mamatay kapag ninakawan mo siya. Walang konsensya si Elias sa kanyang teritoryo kung saan nawawala ng pag-asa ang mga lalaki, siya ang namamayani. Alam ko kung nasaan ang asawa mo. Bumulong siya sa tainga ni Jacob. Tahimik lang si Jacob at nakatingin sa unahan. Lumapit pa si Elias. Buhay siya sa Women's Block Sector 4, nanginginig ang kamay ni Jacob na pilit niyang tinatago. Kasama siya sa seleksyon pero tutulungan kita. Sinabi ni Elias kay Jacob na may kilalang doktor na pwedeng magpasok sa kanya sa infirmary kapalit ng bayad. Siyempre, walang sinabi si Jacob, wala siyang maipagpapalit at saka hindi naman siya naniniwala kay Elias. Sa ibang buhay, medyo may kaya si Jacob. Baka iniisip ni Elias na may pera pa si Jacob pero halos lahat ng lalaki sa kampo ay nawalan ng asawa kaya posibleng nagsisinungaling lang siya. Pag-isipan mo, sabi ni Elias, sabay talikod at lingon pa sa balikat. Bluma, tama ba? Mabigat ang dibdib ni Jacob. Bluma ang asawa niya. Nakatayo si Jacob sa putikan, malakas ang tibok ng puso. Tinanggap niyang wala na sina Bluma at mga anak niya. Kapag unti-unti kang ginugutom hanggang mamatay, araw-araw may nawawalang lalaki, nawawalan ka ng tiwala sa lahat. Naaalala niya, noong araw na kinuha sila, dumating ang mga truck bago magbukang liwayway. Itinulak sila papasok sa mga truck at dinala sa istasyon. Nagtipon ang mga pamilya, mahigpit hawak ang maleta at mabilis kinuha ang lahat ng gamit. May bitbit na pilak na kubyertos ang mayayaman, bagnaman ang mahihirap. Sinabi ng SS guard na may megaphone na pwede nila itong kunin mamaya. Wala raw silang dapat ipag-alala ayon sa kanya. Papasok ang mga bata sa paaralan, mananatili sa bahay ang mga asawa at pinangakuan sila ng magandang buhay. Itinapon ang mga maleta sa bunton, may ilang nabuksan. Nakita ni Jacob ang mga damit na nagkalat sa plataporma, isang sapatos ng bata, isang piluka, mga aklat na pang-akademiko, pati na rin isang metal na brace para sa nasirang gulugod. Ang lahat ng tao ay biglang napunta sa mundong walang pag-aari. Umiiyak ang 2 anak ni Bluma, isang 8 anyos na babae at 11 anyos na lalaki, kaya sinubukan niya silang aliwin. Yinakap ni Jacob si Bluma at hinila ang mga bata pero pinalo siya ng gwardiya sa mukha ng baton. Bumagsak siya. Napuno ng dugo ang kanyang bibig. Ang pinaka nakakagulat, hindi naman galit ang gwardiya. Karahasan na walang emosyon, parang natural lang, isang bagong konsepto na kailangang masanay si Jacob. Nang tumingala siya, nawala na sina Bluma at mga bata sa gitna ng umiiyak na karamihan.
Ramdam pa rin niya ang amoy, buhok at init ng pisngi nito sa kanyang muka. Biglang sumara ang pinto ng tren. Natakpan ang mukha ng anak ni Bluma habang nilamon sila ng dilim sa siksikang tao. Ito ay malalim at matinding sakit. Pakiramdam ni Jacob ay durog siya ng mundo at sumuko na ring makita pa sila. At ngayon, pinuno ni Elias ang kanyang isipan ng dalamhati at marahil ng kaunting pag-asa. 16 na oras. Pagbalik sa pagawaan, isang lalaki ang tumatakbo sa putikan patungong kuryenteng bakod, sumisigaw sa Ruso. Isang putok sa likod matapos ang 15 oras at tapos na lahat. Umasa ang SS kina Ernst para sa disiplina. Dahil Hudyo siya, ang pagtatrabaho niya sa mga nangaapi ay nag-aalis ng pag-asa sa paglaban. Alam niyang kasing tindi ng galit sa kanya ng ibang Hudyo gaya ng sa SS. Isa ito sa dahilan kaya gusto niyang saktan sila at matagal na niyang sinusubaybayan si Jacob. Mahina na si Jacob at malapit nang mawala, ngunit gusto ni Ernst pabilisin ang lahat at makuha ulit ang pabor ng SS. 14 na oras pinamarcha ang mga lalaki pabalik sa barracks habang malakas ang tugtog mula sa mga speaker, huminto sila sa latrine block. Itinaas ng mga bilanggo ang kamiseta para tingnan kung gaano sila kapayat. Sigurado na ako, sabi ng isa, siya raw ang mapipili bukas. Hindi, ako ang pipiliin, tugon ng isa pa. Ang katawan niya ay pinahirapan ng mga kuto. Mas mukhang mas malala ang kalagayan ni Jacob kaysa sa kanilang dalawa. May 60 barong-barong sa kampo, 12 blok ng bilanggo, hiwalay para sa mga kapo, paliguan at palikuran. Sapat lang ang espasyo para hindi makita ng mga kapo. Kumaway si Jacob kay Victor. Dito sila magkikita mamaya. Hindi nila alam, pero may nanonood. Oras 13. Pinagsama ang mga lalaki ng iba't ibang edad, lahi, wika at kultura sa isang lugar. Pinagtatrabaho hanggang mamatay habang ginugutom at binabastos. Ano ang gagawin nila para mabuhay? Sina Jacob, Victor at pati na rin si Ernst. Nakapag-adjust na sila, bawat isa ay may sariling paraan para mabuhay. Dumaan si Jacob sa tabi ng kama. Ang binatang malapit ng mamatay ay natulog nang hindi binantayan ang gamit niya. May isang kutsara na maaaring magbago ng buhay at kamatayan. Pinulot ito ni Jacob at lumabas ng barracks. Hindi niya gusto ang sarili niya, pero dahil kay Bluma, gagawin niya lahat para mabuhay. Oras 12. Ang palitan ng mga gamit ay nasa likod ng mga palikuran, pinakamalayo mula sa SS na barracks hanggat maaari. Gabi-gabi, nagtitipon ang mga lalaki para magbili at magpalitan, dito nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Hawak ni Jacob ang kanyang kutsara habang papalapit sa kanya si Victor. Wala namang dahilan para di magtiwala kay Victor, pero natatakot siya sa lakas at katahimikan nito. Parang hindi pa sumasabog na bomba. Hindi alam ni Jacob ang kwento ni Victor, at hindi rin alam ni Victor ang kay Jacob, pero alam nilang pareho silang mga nakaligtas. Si Victor ay mula sa maliit na baryo sa hilagang kanlurang Ukraine. Ang kanyang pamilyang magsasaka ay nakaligtas sa taggutom, sakit, paniniil ng Soviet, at pagdating ng mga Aleman na tagapagpalaya. Kinuha lang nila ang mga butil at inubos ang laman ng mga kusina at kamalig. Hinila nila ang mga babae, kabilang ang asawa at anak ni Victor, at pinagsamantalahan. Nawalan siya ng malay at nagising sa putok ng baril. Ang mga kapitbahay niya, mga kaibigang kilala niya buong buhay niya, nakaluhod sa putikan, pinatay isa-isa, nasusunog ang mga bahay, may mga tao sa loob. Tinaga nila ng bayoneta, binugbog ng mga bata gamit ang dulo ng rifle at iniwang buhay ang malalakas na kabataang lalaki para gawing alipin sa kampo. Kasama si Victor, inilabas ni Jacob ang bagong kutsara niya. Sabi ni Victor, gusto niya ng makorka, murang tabako. Sinubukan niyang magsalita ng Aleman pero hindi maintindihan ni Jacob, kaya itinuro ni Victor ang bibig at gintong pasta niya. Kahit gutom si Jacob, di niya naisip ipagpalit ngipin niya. Pero dahil kay Bluma, nagbago na ito. Tumango siya at tumango rin pabalik si Victor. Black 17 grupo ng mga Griego na laging magkasama at eksperto sa survival. May ilan sa kanila na nagbubunot ng ngipin ng patay gamit ang pliers, pait at martilyo. Pumayag ang isa na gawin ang operasyon kapalit ng bayad. Tinapay ang panggabing rasyon ni Jacob para sa 1 oras. Babalik siya dala ang mga gamit niya, oras 11. Ipinuwersa ng Griegong dentista ang sipit sa bibig ni Jacob hanggang sa makapit ito sa gintong ngipin. Malakas niya itong hinila, kaya dumulas palabas mula sa bulok na gilagid ni Jacob habang bumubula ang dugo sa bibig nito. Inabot ni Jacob ang ngipin kay Victor. Inabot naman ni Victor sa kanya ang kamiseta at tumango. Ang kanyang mukha gaya ng dati, walang ipinapakitang emosyon. Biglang lumihis ang tingin niya sa gilid kay Ernst. Ngumiti habang pinapalo ang baton sa palad. Pipiliin kayong lahat bukas ng umaga, mahina niyang sabi, saka siya tumalikod at umalis. Hinablot agad ni Victor ang may dugong pait mula sa Griego at sumugod kay Ernst sa likod.
Pinigilan siyang sumigaw ng Griego. Napatigil si Jacob pero malakas pa si Ernst. Mabilis siyang umiwas at tinamaang diretso ang mukha ni Victor ng batuta. Pumito siya at agad nagsidatingan ang ibang mga kapo kaya napaligiran ang mga lalaki. Ika-10 oras nakatayo ang komandante ng SS Death's Head sa harap ni Victor sa plaza. Pinanood ng mga lalaki mula sa blok nina Jacob at Victor. May ngiti ng kasiyahan sa mukha ni Ernst. Malaki ang kikitain niya rito. Sabi ng komandante, walang karapatang mabuhay ang hayop na ito. Lilinisin ang kampo. Nakaluhod si Victor. Malapit na siyang makasama sa asawa at anak. Mapait siyang napangiti. Napapitlag si Jacob sa putok ng baril. Nakadapa sa putik si Victor nang bumagsak. Alam ni Jacob na siya ang susunod bukas. Ika-9 na oras. Nakahiga si Jacob sa 3 palapag na kama. Siksikan silang dalawa sa isang higaan. Kung may mabubuhay man sa atin, tanong niya. Pakiusap, tandaan ninyo, Jacob Leshinsky ang buong pangalan niya at nagtuturo siya ng panitikan sa Universidad ng Warsaw. Ang kanyang asawa, si Bluma, ay isang kilalang kimiko. Mayroon silang 2 anak, isang babae at isang lalaki. Pakiusap, sabihin niyo sa kanila na mahal ko sila. Sabi niya, umaasang buhay pa sila. Pagod na ang 2 lalaki. Isa ay natutulog na, pero ang isa ay nangakong hahanapin si Bluma kapag nabuhay siya. Sa ika-8 oras sa Capo Block, mahimbing na natutulog si Ernst mag-isa. Lumaki ang tsansa niyang mabuhay. Alam ng lahat na darating din ang mga kakampi, sa huli o sa una. Ngunit sasabihin niya na isa lang siyang biktima at wala siyang pagpipilian. Ang alternatibo ay kamatayan. Kailangan lang niyang malaman paano iwasan ang mga bilanggo na gustong maghiganti. Oras 7 si Jacob ay nakatitig sa dilim, nakikinig sa hilik at mga daing ng sakit pagsikat ng araw. Ilan sa mga lalaking ito ay hindi na magigising. At tulad nila, bukas, abo na lang si Jacob na tatangayin ng hangin. 6:00 umuugong ang eroplano, humuhuni ang bomba bago sumabog at umalingaw-ngaw sa kampo. Malakas na pagsabog ang yumanig sa barong-barong. Tumunog ang kampana, may sigawan sa labas, pinapila ang mga bilanggo, at umuugong ang mga makina, truck, motorsiklo, at putukan. Sa kabila ng bakod, paparating na ba ang mga Sobyet? Madilim pa rin. Sa labas, halos makita ni Jacob ang mga Aleman ng SS Block na nagkakagulo, nagmamadaling tumatakbo papasok at palabas na may mga bitbit na dokumento at mga maleta. May nasusunog na pabrika at umaalis na ang mga Aleman. Pero paano ang mga bilanggo? May dumaan ulit na eroplano sa itaas na may malakas na ingay at sumabog, ngayon ay mas malapit. Walang mukhang may kontrol, pero sobrang hina ng mga bilanggo para kumilos. Nakatayo lang sila, naghihintay ng utos, parang naipit sa sariling kamatayan. Oras 5. Ang plano sana ay ilakad ang mga lalaki ng mga 12 milya palayo, pero mas maaga dumating ang pag-atake kaysa inaasahan. Hindi gaanong nasabihan si Ernst, pero alam niyang may 40 bilanggong pipiliin sa mga susunod na araw para dalhin sa gas chamber. Wala ng oras. Nagkakagulo ang SS. Palihim pumunta si Ernst sa barong-barong kung saan nakaimbak ang jacket ng mga patay. Hinubad niya ang jacket na may berdeng tatsulok at sinuot ang may pulang tatsulok. Mas pipiliin niyang maging bilanggong politikal kaysa kriminal. At pumasok siya sa isang bodega at pumili ng isang pares ng salamin mula sa napakaraming nakatambak doon. Pinalilibutan siya ng tambak ng sapatos, sombrero, damit pambata, bote ng sanggol, daan-daang pustiso at tumpok ng prosthetic na paa at kamay. Oras 4. Tinanggal ni Jacob ang sapatos at naglakad ng nakayapak sa putik, humahalo ang dugo rito. Umuulan ng nyebe at matindi ang lamig sa namamaganyang mga paa. Pumunta siya sa klinika, alam niyang may damit doon. Wala na ang mga doktor at nurse. Nakahiga ang mga lalaki. Karamihan ay masyadong mahina. Scarlet fever, dysenteria, typhoid. Nakakita siya ng pares ng klog na kasya sa kanya at lumabas papunta sa karamihan ng mga lalaki sa bakuran. Isang alon ng biglaang pagkahilo ang dumaan sa kanya, parang dinudurog siya. Isipin mong nalampasan mo na lahat, tapos ngayon ka pa mamamatay. Sa oras na ligtas na ang mga lalaki. Oras 3. Sabi ni Elias kay Jacob habang tumatakbo siya, nagtatrabaho ito sa planta ng kemikal at may tiyak siyang impormasyon tungkol dito. Gusto sana niyang maningil, pero para saan pa ngayon? Sa kanyang kamay ay may bag ng buhok ng mga patay, na ibebenta ng mga Aleman para gawing peluka o pampalaman ng kutsyon. Para kay Elias, negosyo lang ito. Ngayon, nilulusob ng mga lalaki ang SS barong-barong, kumukuha ng pagkain, damit at nagyoyosi ng camel. Hirap si Jacob habang dumadaan sa mga gate at naglalakad papuntang bukas na parang. Ang amoy ng kamatayan ay pumupuno sa kanyang ilong habang papalapit siya sa isang bunton ng mga kalansay na katawan. Magkakabuhol na parang sirang palaisipan. Nakapanganga ang bibig, namumugto ang mata. Umaapaw ang mass grave sa krematoryo. Mahinang nagdasal siya, nagpapasalamat sa Diyos na hindi siya ang naroon.
Sumunod siya sa grupo ng bilanggo papunta sa compound ng mga English na prisoner of war. Walang laman, nilimas nila at nahanap ang sigarilyo, mantikilya, tinapay at asukal. Sumabog ang ingay, liwanag at init. Natapon si Jacob, umaalingaw-ngaw ang tainga niya. Sumisigaw ang mga lalaki. Wala siyang sugat pero maraming dugo sa paligid. Umatras siya palabas ng compound. Nakatingin sa lalaking nakahandusay sa putik, di tiyak kung patay na o mamamatay pa lang. Litong-lito at paika-ika siyang bumalik sa compound nila. Ang mga masiglang lalaki ay nakaupo sa paligid ng apoy, nagsusunog ng gamit at nag-iihaw ng patatas. Iniisip lang ni Jacob si Bluma, pero sobrang hina na niya at hirap na siyang maglakad. Sa 2:00, makakakuha siya ng malinis na kama sa klinika. Pumunta siya roon, nilampasan ang mga lalaking nakaluhod at nagsusuka at nakita si Ernst na napapalibutan ng 50 lalaki. Polako, Ruso, Ukranyano, Griego, Roma, Hungarian at Czech. Isang maingay na sigawan. Kinakalmot nila ang kanyang mukha at mata. Pinupunit ang braso't binti na parang gusto siyang paghiwa-hiwalayin. May isang nagbuhos ng gasolina at isa pang sumuntok sa kanya. Posporo. Wala akong magawa. Whoosh! Nagliyab ang kanyang katawan. Tumakbo siya ng paikot-ikot sa takot bago bumagsak. Unti-unting nauupos sa malinis na niebe. Sumisigaw ang mga tao. Patayin lahat ng kapo at nagkakagulo sa paghahanap ng iba. Malapit si Jacob sa klinika. Humakbang siya. Nanginginig ang kanyang binti. Isa pa, iniangat niya ang kamay. Parang may inaabot na wala naman doon. Isa pang hakbang. Bumagsak siya sa lupa, handa nang mamatay. Habang lumalabo ang paningin, napansin niya ang anino ng mga lalaking lumalapit sa kampo. Oras isa inyahon si Jacob ng ibang bilanggo. Maingat na lumalapit ang mga sundalong Ruso sa kanila. Ang mga mukha nila ay napapakunot sa pagkabigla sa kanilang nasasaksihan. Sa isang saglit, nakalimutan ni Jacob kung ano ang itsura nila at ng iba pa. Parang mga naglalakad na patay, ang mga mukha ay lubog at parang pinagmumultuhan. Halos mukhang nahihiya ang mga Ruso sa kung ano ang naging kalagayan ng mga lalaki. May isang lumapit, may baril at sombrerong balahibo at sinabi sa wikang Ruso, "Babalik kami." Nangako siya ng malinis na tubig, isang baka at ilang babaeng Polako para mag-alaga sa may sakit at sugatan. Dumagdag pa ang mga eroplanong dumadagundong sa itaas. Tapos na, bulong ng isa pang Ruso. Tinaas ni Jacob ang ulo, tinangkang tumuon sa sundalo, ngunit nanghina at bumagsak sa paanan ng lalaki. Nakaluhod siya sa nagyelong putik na papaligiran ng mga sundalong Ruso at binigkas ang salitang Bluma. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Bumalik ka bukas at panoorin kung ano ang nangyari pagkatapos magsara ang isang kampo ng Nazi para malaman mo.